Sa nagdaang taon, iba't ibang viral stories ang ating ibinalita dito sa 24 Oras Weekend. May mga nakakabahala, nakakaaliw at meron ding nakakaantig ang kwento. Ano na nga ba ang nangyari sa kanila matapos sumikat sa social media? Alamin natin sa pagtutok ni Tina Panganiban. Photogenic, artistahin, viral hit. Yan si Jeric Sigmaton, aka Carrot Man. Ilang buwan lang matapos mag-viral ang mga litrato niya, endorser na siya at ilang beses nang nag-guest sa Kapuso shows gaya ng Wawawin at Sunday Pinasaya. Kung anong gusto mong kunin, sagot na ng wawawingan. Salamat po. Maraming salamat po. Gaya ni Jeric, social media rin ang nagbukas sa maraming oportunidad para kay Raven Amante Bonifacio, ang tinaguri ang dog rescuer ng Parañaque. Isang netizen ang nag-alok pang sagutin ang gastos niya para mag-aral muli. Next year, plano na ni Raven mag-aral ng veterinary medicine. Hinanga ng libu-libong netizens ang ginawa ng grupo ng mga estudyante para sa isang lolo. Social media rin ang naging daan para matagpuan muli ni Lolo Alfredo Salaver ang mga anak niya. Nitong Oktubre, nag-viral ang birthday surprise sa kanya ng dalawang estudyante sa Cebu City. Kinupkop pansamantala ng isa sa mga estudyante si Lolo Alfredo. Matapos ma-feature ang kanyang kwento sa 24 Oras Weekend at sa Kapuso Mo Jessica Soho, kinontak ng isang babae ang nag-aalaga sa matanda. Siya raw ang isa sa nawawalang anak ni Lolo Alfredo. Naging daan din ng social media para makauwi si Enrico Toto Melicado, OFW sa Saudi Arabia. Halos isang taong natenga si Toto sa Saudi matapos magsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Nangalakal siya ng basura para mabuhay. Nag-viral ang kwento ni Toto at nai-report din dito sa 24 Oras Weekend. Nakauwi siya sa tulong ng ilang organisasyon. Yun nga ang gusto kong umuwi. Naawa din ako sa kanila eh. Wala naman akong dala. Dala ko na lang yung katawan. Isa pang nagbigay inspirasyon ngayong taon, ang kwento ng 3 taong gulang na si Caitlin Lucas, o mas kilala sa tawag na Courageous Katie. Mahigit 6 na buwan niyang nilabanan ng isang pambihirang uri ng leukemia bago pumanaw noong Marso. Pero hindi hinayaan ng kanyang pamilyang dito matapos ang paghahatid niya ng inspirasyon. Nitong Agosto, binuo nila ang Courageous Life, isang movement para tulungan ang mga batang terminally ill. Nagdadalang tao rin ngayon ang ina ni Katie at inaasahang isisilang ang bata sa Marso, parehong buwan ng pagpanaw ni Katie. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.